Mahal, gising na. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mata at bumungad agad sa akin ang liwanag ng araw na nanggagaling mula sa labas. Good morning! Biglang singit ng mukha ni Harvey. Ngumiti ako at napahawak ako sa kanyang leeg. How's your sleep? Masarap ba? Mabilis na naglaho ang ngiti ko dahil sa sinabi niya. Ang aga-aga ng aasar na agad. Bigla ko tuloy naalala ang nangyari kagabi. Ang mga sinabi ko sa kanya at ang mga sinabi niya din sa akin. At I feel like we really love each other. That time, each kiss, every minute, and every heavy breathing. All of those says that we really love each other. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahalan namin. Masaya ako dahil sa wakas, eto na kami. Wala na kaming tinatago sa isa't isa. Malayang mamahalin na namin ang isa't isa. What do you feel? Natigil ako nang magsalita muli si Harvey. Dahil sa sinabi niya ay pinakaramdaman ko ang katawan ko. Ginalaw ko ang buong katawan ko. At shit, sobrang sakit ng katawan ko. Lahat-lahat na yata ng parte ng katawan ko ay nakakaramdam ng sakit ngayon. Lalong-lalo na ang ibaba ko. Mukhang hindi nun kinaya si Harvey. Masakit? Bahagyang yumuko ako dahil nakaramdam ako ng hiya. Nag-init ang mga pisngi ko, lalo na nang mapagtanto ko na hanggang ngayon ay pareho kaming at tanging kumot lang ang saplot namin. Gusto mong palitan natin ang sarap? Malaki ang ngiti ni Harvey. Habang sinasabi niya iyon, ako naman ay sinampal at pilit na tinulak ko siya. Nasa harapan ko kasi si Harvey, nakapatong. Aray, bakit? Gusto lang naman kitang tulungan. Sabi ni Harvey habang hawak-hawak niya ang pisngi niya. Ako naman ay buong lakas na pinaupo ang sarili ko. Kahit ramdam na ramdam ko ang sakit ng pagkababae ko. Tumigil ka nga. Kita mo ang sakit na nga, di ba? Dadagdagan mo pa. Hasik na habang inaambahan ni si Harvey. Si Harvey naman ay bagang napatras at nagkamot ng ulo niya. Pero seryoso na. Nasarapan ka ba? Nagtaas ako ng tingin at pinanlakihan ko siya ng mata. Seriously? Does he really have to ask that? Bakit mo naman naitanong, abe? Balik na tanong ko sa kanya habang tinitingnan ko ang kumot. Sa tingin ko ay namantsahan iyon ng dugo dahil sa nangyari kagabi. I just want you to know if I satisfied you. Unti-unting nagkaroon ng ngiti sa labi ko. Nakakatawa. Ito talagang lalaking to. Wala ba siyang tiwala sa sarili niya? Nawasak nga ako at nahihirapan ngayon dahil sa kanya. You satisfied me. Nasaksihan ko ang pagliwanag ng mukha ni Harvey. Ngunit agad na nawala rin iyon. But I don't really like it. Why? Bakit? Hindi ba sapat? May mali ba? Hindi ko ba naabot ang expectation mo? Sunod-sunod na sabi niya, habang ako naman ay pinipigilan ang sarili na tumawa. Seryoso ba talaga siya? Bakit ba kasi sobrang laki ng basta? Bakit sobrang laki? Ang sakit tuloy. Sigaw ko. Matagal ko nang gustong sabihin iyon. Kanina ko pa gustong magreklamo. Well, the bigger the better, right? May pang-aasar sa labi na sambit niya sa akin habang nakatayo sa harapan ko. Sinagad mo pa. Alam mo naman na unang beses ko yan. Naiinis na saad ko at pinilit ang sarili na tumayo, ngunit sadyang masakit. Sabi ko na dapat iniisip ko muna na mangyayari ito. Di sana sa ibang lugar namin ginawa upang hindi magiging problema kung paano ko itatago itong sakit na nararamdaman ko sa ibaba ko. Ayaw mo nun? It means sagad ang pagmamahal ko sa'yo? Lokong-lokong sabi niya. Palibasa hindi naman ikaw ang nasasaktan ngayon. Ungot ko sa sarili habang dahan-dahan na tumatay sa kama. Kinuha ka na ang kumot at tinupi iyon at inilagay sa isang tabi dahil lalaban ko ang mga iyon. Hindi naman ako papayag na sina Lola ang maglalaban nun.
What are you doing? Akala ko ba masakit? He asked. Nagtaas naman ako ng kilay. Hindi ba obvious? Malamang nililinis ko ang kalat na ginawa natin kagabi. Huwag mo nang gawin iyan. Mahihirapan ka lang at baka mas mapagod ka pa. Humarap ako sa direksyon niya at inilagay ko ang dalawa kong kamay sa aking bewang. Di ko maglinis, total ikaw naman ang nagkalat niyan. Mataray na saad ko at tumalikod. Ako? We did it together. Narinig ko pang bulong ni Harvey. May sinasabi ka? Masungit na sabi ko ulit at humarap sa kanya. Parang tuta na takot naman siyang umiling at ako naman ay nagpatuloy na sa paglalakad palabas ng kwarto. Paika-ika akong naglalakad ngunit pinipilit ko pa rin ang sarili ko na maglakad ng maayos. Ayaw kong mahalata ako na lolo at lola. Nakakahiya. Habang naglalakad naman ako sa may sala ay tumingin ako sa orasan. 9:00 na. Talagang tinanghali na kami ni Harvey ng gising. Dahil siguro iyon sa pagod namin kagabi. O iha, gising na pala kayo. Bumungad sa akin si Lola na may hawak na isang mangkok at tumungo siya sa kusina. Sinundan ko naman siya. Opo, pasensya na po at huli kaming nagising. Dahan-dahan at pasimple ako sa lamesa. Halos puro malalim na paghinga ang ginagawa ko para lang tiisin ang sakit na nararamdaman ko sa ibaba ko. Ayos lang sa amin yon, iha. Naiisip rin namin kasi ang asawa mo na baka pagod kayo. Po? Po, nagulat ako dahil nasa likod ko na pala si Harvey at sabay pa kaming nagsalita. Si Lola ay lumapit sa lababo. Bale, nasa harapan namin siya. Nakatalikod habang may ginagawa. Nagkatinginan kami ni Harvey. Narinig ba kami nila kagabi? Siyempre, bumiyahe kayo kahapon. Naisip namin na baka napagod kayo sa biyahe. Agad kaming nakahinga ng maayos ni Harvey. Iyon na yata ang pinakamatagal na 10 segundo sa buhay ko. Kinakabahan ako ng lubos. Maupo na kayo dyan at kakain na tayo mamaya. Tatawagin ko lang ang asawa ko. Nakangiti na saad sa amin ni Lola at naglakad siya palabas. Ako naman ay nahampas si Harvey. Bakit na naman? Gulat na sabi nito sa akin. Wala lang, nakakainis ka kasi. Muntik na tuloy tayong marinig. Naiinis na saad ko sa kanya. Pakiramdam ko kasi maling lugar talaga ang napili namin. Nakakahiya yon kung may nakarinig talaga sa amin ni Harvey kagabi. Oo na, ako na. Stop hitting me, okay? Tumayo na si Harvey at siya ang kumuha ng plato para sa aming lahat. Siya na rin ang nagsandok ng kanin at pagkatapos noon ay bumalik muli siya sa tabi ko. Tapos ka nang maglinis ng kwarto? Masungit muli na saad ko sa kanya. Ewan ko ba kung bakit ang sungit ko sa kanya ngayon. Dala yata ito ng sakit na dinulot niya sa akin kagabi at ang sakit na hanggang ngayon ay nararamdaman ko. At saka, ang cute niya kasing asarin. Yes ma'am, nakasimangot at walang gana na sagot niya habang inaayos ang kutsara at tinidor sa lamesa. Bakit ka nakasimangot? Tanong ko ulit. Walang pagdadalawang isip na naglagay siya ng malaking ngiti at tumingin sa akin. Tila ba asar na asar siya sa akin, nagtitimpi lang. Ang cute mo naman, natatawang sabi ko. Siya naman ay sumimangot ulit. Mukhang napasobra ang pang-aasar ko sa kanya. Kiss mo nga ako. Mabilis na lumingon siya sa akin at tila nagulat ba dahil sa sinabi ko. Kung kanina ipilit ang ngiti niya, ngayon naman halatang tuwang-tuwa siya sa sinabi ko. Really? Saan ba? Nilapit niya agad sa akin ang mukha niya. Sa pisngi pa lang ang nag-init na ang mukha ko at alam kong namumula na iyon. Sobrang kinikilig na rin kasi ako. Mabagal na hinalikan niya ang kaliwang pisngi ko at narinig ko pa ang mahina na pagtawa niya na parang bata. I love you. Cute na sabi niya sa akin. Ang puso ko naman ay halos sumasayaw na sa kilig na nararamdaman ko. Parang nung nakaraan lang ay iniiwasan namin ang isa't isa. Pareho pa kaming hindi kayang sabihin ang nararamdaman sa isa't isa. Ngunit ngayon ay puno na kami ng kaswitan.
kahit na ito pa lamang ang unang araw na opisyal na magkasintahan. Mahal din kita, Harvey. Sabay nang umiti kami at nakita ko na namumula na rin ang pisngi ni Harvey. Inilapit niya ang upuan niya sa akin. Kasunod noon ay inilapit niya ang mukha ko sa kanyang dibdib. Dahilan upang napasandal ako doon, ay hinalikan niya ang aking ulo. Don't you regret that you gave me your virginity? Hindi. Umalis ako mula sa pagkakasandal sa kanya at saka tinitigan siya. Inilagay ko ang kamay ko sa kanyang pisngi at nagsalita. Hindi ako magseselos na sa'yo ko ibigay. Leon, alam mo kung bakit? Ikaw naman talagang lalaking naiisip ko na pagbibigyan ko ng katawan ko. Lumapit muli ako sa kanya at niyakap siya. Hindi lang katawan, pati na rin puso. Gusto kong ibigay sa'yo ang lahat. You're giving me butterflies, Anya. Tumawa ako. I love how he's not afraid to tell me what he feels. I love how he really wants me to know what he feels. Gustong-gusto ko na marinig iyon galing sa kanya. Sa mga oras na iyon, alam kong sa tamang lalaki ko ay binigay ang lahat ng pinakaiingatan ko. Handa na ulit ako magtiwala. Handa na ulit ako magmahal. I love this man. I love him. I love Harvey.